Kumusta ang mental health ng mga hairdresser? Madalas iniisip ng mga tao na madali lang maging hairstylist. Akala nila, basta may gunting, pangkulay, at konting creativity, tapos na. Pero ang hindi nila nakikita ay yung bigat na dala ng trabaho, hindi lang sa katawan kundi pati sa isip at damdamin. Araw-araw, humaharap kami sa iba't ibang tao. May dala silang kwento, problema, minsan saya, minsan lungkot. At bilang stylist, hindi lang buhok ang inaayos namin. Madalas nakikinig din kami, parang kaibigan, minsan parang therapist, pero kapag tapos na ang lahat, kami naman ang tahimik na nagdadala ng sariling bigat na hindi napapansin. Nakakapagod tumayo ng mahaba ang oras. Nakaka-stress siguraduhin na perfect ang kulay, tama ang gupit, at masaya ang client. At kahit nakangiti kami habang nagwo-work, may mga araw din na gusto naming sumigaw, umiyak, o kaya'y magpahinga lang. Kaya mahalagang ipaalala sa sarili hindi ka robot. Hindi ka machine na pwedeng paulit-ulit na lang magbigay ng hindi nauubos. Stylist ka pero tao ka rin, na dapat marunong magpahinga, mag-recharge at magmahal sa sarili. Dahil paano ka makakapagbigay ng ganda sa iba kung sa loob mo, unti-unti ka nang nauupos. Kaya sa lahat ng kapwa stylist, alagaan din natin ang ating mental health. Hindi selfish ang huminga, hindi mali ang magpahinga. Tandaan, self-care is part of the artistry. Transformation complete. Confidence activated.